Dahil sa tindi ng tama sa ulo, lalong nagalit ang Inhuman. Sa halip na mabuwal, nakuha pa nitong umupo, kaya naman hindi na nag-atubili ang Plan B, pinauulanan niya ito ng bala. Pero tila walang pakialam ang Inhuman, tinitigan lang nito ng diretso si B habang nagre-reload ito ng kanyang armas. Pero sa gitna ng tensyon, kapos sila may napansin. Isang malakas na pagyanig mula sa loob ng container. Buhay pa si Kang. Sa loob-loob niya, buti na lang talaga. At sa container siya tumama at hindi siya nahulog sa dagat. Nakahinga na ng maluwag si Jury, pero agad din itong nag-utos. Tapusin mo na yan, Kang. Mukhang hindi talaga marunong magsalita ang isang yan o ayaw lang talaga. Pagkarinig nito, naghanda na si Kang na durugin ang kalaban gamit ang lahat ng lakas niya. Sinimulan niyang itapik ang kanyang paa sa lupa at sa isang iglap, parang kuryenteng pinatalsik ni Kang ang sarili patungo sa Inhuman. Hindi man lang namalayan ng nilalang na nasa itaas na niya si Kang. Huli na ang lahat. Sinalubong ito ng isang napakalakas na sipa. Pero hindi pa doon nagtatapos si Kang. Hinablot niya ang panga ng Inhuman at buong bangis na ibinalibag sa lupa. Sa sobrang lakas ng impact, naramdaman ng buong paligid ang bugso ng hangin na nilikha ng kanyang atake. Binitawan ni Kang ang Inhuman. Lahat ng nakasaksi, maging si Jury na sanay na sa ganitong eksena, ay tulala sa gulat. Sinubukan pang mag-report ng reporter, pero biglang gumalaw muli ang Inhuman kahit halos durog na ang ulo nito. Tumayo pa ito gamit ang mga kamay, tila pilit na bumabangon, hanggang sa tuluyan na itong bumagsak at malagutan ng hininga. Tagaktak ang pawis ni Jury habang tinatanong si Kang kung tapos na ba talaga. Dapat lang, sagot ni Kang, dahil winasak ko na ang utak niyan. Pero kung bumangon man siya uli, ilalubog ko lang siya pabalik sa lupa. Dagdag pa niya, aminin man niya o hindi, mas mahina ang nilalang na ito kumpara sa hinarap niya noon sa Anmion Island. Sumang-ayon si Jury, muntik na nga silang mapurnada sa madulas na bastos na yun noon. Habang nangyayari ito, may isang misteryosong lalaking nakamasid mula sa itaas. Sabi niya sa sarili, iba talaga ang kaba kapag live mong napapanood ang laban. At gaya ng mga tsismis, mukhang walang ang awa ang Whitecap na ito, bagamat nararamdaman niyang hindi pa nito inilalabas ang buong lakas. Tinanong niya ang babaeng katabi niya, si Danyang, kung pareho sila ng nararamdaman, pero hindi ito sumagot. Biglang tumalon ang lalaki pababa para batiin ang ating bida. Agad na naramdaman ni Kang ang presensya nito. "Sino ka?" tanong ni Kang. Napanghiti ang lalaki at sumagot. "Grabe naman, nakakatakot ang tingin mo, para sa isang bayani." Nagtataka si Jury kung saan ba nanggaling ang taong ito. Pero tumingala si Kang at sinabing may isa pang kasama ang lalaki na mukhang mas gustong manatili sa malayo. Sa balita, sinasabi ng reporter na may kakaibang nangyayari. Sa harap ni Whitecap, isang misteryosong lalaki na may mas kakaiba pang porma ang biglang sumulpot. Mukhang nag-uusap sila, pero tungkol saan? Tinanong ng mga sundalo ang general kung anong dapat gawin, pero maging siya ay walang ideya. Wala silang laban sa sitwasyong ito, kaya mas mabuting mag-abang na lang sila hanggang sa umalis si Whitecap. Sabi ni Nanggi, nagustuhan niya ang laban ni Kang. Flashy at bombastic, parang si Ketchup man lang daw. Si Ketchup man ang bida sa paboritong superhero show ni Kang, kaya naman hindi niya napigilang mamula sa sobrang tuwa. Alam ni Jury na mahina si Kang sa mga papuri, kaya sinigawan niya ito sa earpiece na mag-ayos at tanungin kung sino ang estrengerong ito. Pero dahil hindi masyadong narinig ni Kang, ang naitatanong niya ay, "Saan galing ang identity mo?" Isang tanong na hindi alam ni Nanggi kung paano sasagutin. Ramdam ni Jury na delikado ang taong nasa harap nila. Tinatawanan lang ni Nanggi ang tila kawalan ni Kang ng sense of danger, pero ang totoo, matagal na niya itong binabantayan sa TV at social media. Tuwing may lalabas na Inhuman, laging sumusulpot si Whitecap sa loob lang ng ilang minuto. Naparito siya dahil may kailangan siyang gawin,
Bonus na lang ang mapanood itong lumaban. Nangako siyang wala siyang gagawing masama kay Kang. Bakit ako maniniwala sa'yo? Tanong ni Kang. Napanghiti ang lalaki. Hindi niya inaasahan ang sagot na yon. Nagbabala si Jury na huwag magtiwala sa kahit kanino. Pinaalala niya ang nangyari sa Samchuk noon. Dalawang lalaking nakasuit ang nagbait-baitan pero bigla siyang kinuryente ng walang babala. Kasama pa ang ESSTF. Baka agent ito ng gobyerno o militar, kaya dapat na silang umalis. Bago umalis, may gustong sabihin si Nanggi. Anong tawag sa iyo ng mundo? Tanong niya. Sinabi ni Kang na tinatawag siyang superhuman, kaya inamin din ng lalaki na isa rin siyang superhuman at marami pa silang katulad. May mga taong sadyang lumalampas sa lohika ng mundo, mga taong mas malakas pa sa iniisip ng sinuman. Alam ni Jury na may dalawa pang kumpirmadong superhuman sa ibang bansa, isa sa Amerika at isa sa Europe. Pero sa Korea, si Kang lang ang opisyal. Samantala sa Amerika, pinapanood ng superhuman na si Pearl ang broadcast kasama si Ben. Sabi ni Pearl, nakita na niya ang kakaibang lalaking yun noon. Sa Scotland naman, isang matandang babae ang nanonood din sa TV hanggang sa yayaing umalis ng kapatid para manood ng concert ni Justin Bieber. Maging sa Moscow, bad trip na pinapanood ni Mr. Bashilov ang balita. Dahil para sa kanya, ang lalaking nakaitim ay mukhang isang super imbes na superhuman. Binalikan ni Kang si Nanggi at sinabing wala siyang pakialam kung superhuman man ito, kaya wag na siyang susundan. Paalis na si Kang dahil nagugutom na siya, pero ginalit siya ni Nanggi sa pagsabing, sa school mo na lang tayo mag-usap, mas madali yon. Natigilan si Kang at Jury. Alam nung lalaki na estudyante si Kang kahit wala itong maskara. Nangako si Nanggi na itatago niya ang sikreto. Sinabihan din niya si Kang na pakisabi sa pink-haired guy, si Jury, na huwag mag-alala. Hangang-hanga raw siya kay Jury dahil sa galing nitong gumawa ng resistant mask at ultra-small camera. Sa totoo lang, muntik na raw niyang kidnapin si Jury sa sobrang bilis ng potensyal nito. Pero sa school na lang daw niya lalaruin si Kang para hindi ito masyadong malungkot. Doon na nag-iba ang aura ni Kang. Si Jury lang ang tanging pamilya niya, kaya hinding-hindi niya papayag ang malapitan ito ng kahit sino. Bigla ring nagseryoso si Nanggi. Sabi niya, biro lang yon at hindi siya kaaway. Pero dahil wala na sa mood si Kang, wala nang nagawa si Nanggi kundi ang makipaglaban. Biglang sumugod si Kang na ikinagulat ni Jury at ng mga nanonood. Sinubukan niyang suntukin si Nanggi, pero hinarangan lang ito ni Nanggi gamit ang kanyang mga braso. Mukhang hindi siya nahirapan. Akmang susunod pa si Kang, pero biglang naglaho si Nanggi at tumuntong sa kamay ni Kang. Kung umasta ka, parang tsundere ka rin pala, biro ni Nanggi. Akala ko papatayin mo na ako, pero pinigil mo naman ang suntok mo. Tumalon si Nanggi pababa at sinabihan si Kang na kung balak pa nitong lumaban, wag na siyang mag-aksaya ng panahon sa pag-e-eksperimento. Para raw kasing tanga si Kang na nagpapakita pa ng awa sa isang bakbakan sa kalye. Sinabi na niya, isa rin siyang superhuman, kaya kung ayaw ni Kang na mamatay, dapat ibuhos na nito ang lahat ng lakas. Nagbabala rin siya na oras na magseryoso sila, mawawasak ang buong paligid dahil ganun talaga kung mag-asaran ang mga superhuman. Sumingit si Jury sa earpiece at sinabihan si Kang na kumalma muna. Tama ang sinabi ni Nanggi. Wala silang mapapala sa pakikipag-away dito. Kahit nakakabahala na alam nito ang kanilang sikreto, hindi ang pakikipaglaban ang tamang diskarte ngayon. Ngayon lang sila makakaharap ng kapwa superhuman, kaya kailangan nilang makaalis ng walang galos para makapag-imbestiga pa. Ganoon ang laro. Napansin ni Nanggi na kumalma si Kang. Mukhang naintindihan mo rin ako. Mabuti naman, sabi niya. Pero kailangan na niyang umalis, kaya nagpaalam siyang magkikita na lang sila sa susunod. Bago siya tuluyang lumayo, tinanong ni Kang ang pangalan niya at nagpakilala rin ito bilang si Lim Kang. Ngumiti ang lalaki at nagpakilala. Nanggi. Lumapit si Danyang kay Nanggi
at tinanong kung gusto nitong patingnan ang kanyang mga braso. Sa impact pa lang kasi ng suntok ni Kang kanina, namumula na at nanginginig ang mga ito. Tumawa lang si Nanggi at sinabing hindi naman malala, pero kailangan na nilang magmadali dahil wala na silang oras. Sa kabilang dako, nagulat si Ben na bigla na lang umalis ang dalawa. Akala niya ay may mapapanood siyang matinding bakbakan, pero naging anticlimactic ang lahat. Si Pearl at ang kasama niya ay tahimik lang, pero bakas sa kanilang mga muka ang seryosong iniisip. Galit naman si Mr. Bashilov dahil biglang natapos ang broadcast. Sabi ng kasama niya, hindi pa rin nila alam kung bakit biglang nanuntok si Whitecap. Pero kung nagtuloy-tuloy ang laban, siguradong sasabog ang buong paligid at dadaan sa butas ng karayom ang dami ng magiging biktima. Bago makaalis si Kang, hinarang siya ng mga trabahador para magpasalamat. Kung hindi dahil sa kanya, siguradong patay na silang lahat. Gusto pa sana siyang ilibre ng boss ng masarap na pork belly, pero tumanggi si Kang at nagpasalamat bago tuluyang lumipad palayo. Nang makaalis na ang lahat, nag-utos ang general na linisin ang lugar at tawagan ng Inhuman Corpse Recovery Team para kunin ang bangkay habang sariwa pa. Bigla namang nagsalita ang tauhan niyang si B. Sabi niya, hindi sa bigat o porma ng bala ang problema. Kahit anong gawin sa pulbura o gawin itong armor piercing, wala ring pinagkaiba ang mga ito sa ordinaryong long-range bullet. Hindi tayo uubra sa ganitong klaseng laruang baril, sabi niya. Kung wala tayong makukuhang armas na talagang revolusyonaryo, mamamatay lang tayo ng walang saysay. Sinabi ng general na ipaparating niya ito sa mga researcher ng ISSTF. Biglang tumunog ang kanyang cellphone. Tumatawag ang commander para kumustahin ang sitwasyon. Inexplain ng general na nakaalis na si Whitecap at tapos na ang problema sa Inhuman. Hindi nagustuhan ng commander na si Baek O-jin na hindi agad nag-report ang general. Makinig kang mabuti, sabi ni Baek O-jin. Prioridad ngayon ang pagtransport sa bangkay ng Inhuman. Ako na ang bahala sa NFS at iba pang national agencies. Ilagay niyo ang bangkay sa Transport Vehicle 101. Kinumpirma ng general na ikinakarga na ang bangkay. Ayon kay Baek O-jin, oras na makaalis ang sasakyan, wala na silang kinalaman sa sitwasyon. Ang huling misyon nila ay i-withdraw ang lahat ng puwersa sa lugar. Sumunod ang general, pero bakas ang pandidiri sa kanyang mga mata habang binababa ang tawag. Tumawag naman si Baek O-jin sa isa pang tao. Anong summary? Tanong nung isa, na halatang walang pakialam sa 14 na namatay. Sinabi ni Baek O-jin na ang transport vehicle ay papunta na sa Falcon area at darating bukas ng gabi. Biglang nag-init ang ulo nung kausap niya at nagbabala na huwag sasayangin ang oras niya sa mga walang kwentong balita, kundi ay tatanggalin siya sa pwesto. Habang nag-aayos ng kurbata, nandidiri ang lalaking ito sa mga taong tinatawag niyang langgam. Pero nang humarap na siya sa publiko, biglang nagbago ang kanyang anyo. Ipinakilala siya bilang ang pag-asa ng bagong henerasyon, ang magdadala ng kapayapaan sa mundo, si Marcus Gerald. Habang paalis ang Transport Vehicle 101, nagtataka ang isang sundalo dahil hindi ito pamilyar na sasakyan ng kanilang kumpanya. Sabi ng general, hindi na nila kailangang malaman ang tungkol doon. Pero si Nanggi, alam na alam ang nangyayari. Habang pinapanood ang paglayo ng sasakyan, alam niyang patungo ito sa Falcon. Sa pinakabagong episode ng Ketchup Man, nahuli na rin niya sa wakas ang isa sa mga tauhan ni Sherlock. Pinipilit niyang paaminin ito kung nasaan ang kanilang base para mapulbos na niya ang mga ito at matigil na ang krimen. Nagdahilan ang tauhan na pakawalan muna siya para makapagsalita. Pero inisip ni Ketchup Man na ayaw lang talaga nitong umamin. Kaya naman, ibinalibag niya ito sa isang gusali at ginamit ang kanyang signature move, ang Ketchup Smash. Wasak ang tauhan at duguan ito ng husto. Pinagsabihan siya ni Ketchup Man na huwag umastang parang bata dahil wala pa sa isang bahagdan ng tunay niyang lakas ang ginamit niya. Kailangan lang niyang mabuhay ito para maghatid ng mensahe kay Sherlock.
Hanggat humihinga raw si Ketchup Man, walang magtatangkang manakot sa mundo. Manghang-mangha ang mga tao sa lakas niya. Isang reporter naman ang nagpaliwanag sa madla na bagamat sinalanta ng isang mapanganib na monster ang gitna ng New York, napatigil din ang karahasan nito dahil kay Ketchup Man. Siya ang pag-asa ng mundo, ang hero na kailangan pero hindi deserve ng lahat, isang superhuman. Pagkatapos ng episode, lungkot na lungkot si Lim Kang dahil kailangan na naman niyang maghintay ng isang linggo. Doon naman nagising si Jury at nagtaka kung paanong hindi napapagod si Kang. Matapos makipagbakbakan kahapon, Ketchup Man agad ang inaatupag sa umaga. Obsessed na talaga. Sabi ni Kang, hindi niya pwedeng palampasin ang premiere dahil sobrang astig nito. Kaya dapat daw manood din si Jury ng rerun. Muntik pa niyang ma-spoil ang kwento kaya pinatahimik siya agad ni Jury. Naisip tuloy ni Kang kung anong nakita ni Nangi sa kanya na katulad ni Ketchup Man. Bumalik sana sa pagtulog si Jury nang maalala niyang hindi pala kanselado ang klase ngayon. Nakalimutan niyang sabihan si Kang. Sa isang iglap, kumaripas ng takbo si Kang palabas. Pero iniwan niyang makalat ang bahay kaya si Jury na naman ang kailangang magligpit. Habang papuntang school, nakarinig si Kang ng dalawang estudyanteng nag-uusap tungkol kay Whitecap. Sabi nung isa, nahaharang lang naman yung mga atake niya, parang wala namang binatbat si Whitecap. Depensa naman nung kaibigan niya, hindi porke nahaharang ang atake ay talo na agad. Pero sadyang hater yung isa, kesyo dehado raw si Whitecap. Banat nung kaibigan, bakit? Ikaw ba ang lalaban sa mga monster na lumalabas na yon? Napakagaling mong keyboard warrior ah, puro battle royale lang naman ang alam mo. Sabi pa nung hater, narinig daw niyang cyborg lang si Whitecap na ginawa ng militar. Inis na ang kaibigan niya at sinabing kung siya raw si Whitecap, bubugbugin niya ang gago. Sa gitna ng asaran, hindi sinasadyang nasagi nung kaibigan ang isang napakatangkad na lalaki. Gusto mo na bang mamatay? Tanong nung higante. Kabadong humingi ng paumanhin ang dalawa dahil ang nakabangga nila ay si Choi Tae-ik. Napansin ni Tae-ik na nakatitig sa kanya si Kang. Anong tinitingin-tingin mo? Tanong niya. Hindi nag-iwas ng tingin si Kang, kaya lalong nag-init ang ulo ni Tae-ik. Tumigil ka kung ayaw mong isaksak ko yung bag mo sa puwet mo. Nag-iwas na lang din si Kang at humingi ng pasensya, kaya hinayaan na sila ni Tae-ik. Pero tanda raw nito ang mga muka nila, lalo na ang glaring dude na si Kang. Sabi nung isang estudyante na si Ginger sa kaibigan niyang si Wook, muntik na tayo doon. Hindi kasi alam ni Wook ang tungkol sa Gando Gang, isang organisasyong binuo ni Park Gando sa Maong Middle School. Lahat ng miyembro nito ay 10 beses na mas malakas sa normal na estudyante at kilalang kilala sa Incheon dahil walang tumatalo sa kanila. Karamihan daw sa mga miyembro ay nasa So-yeon High na rin ngayon. Dahil bago lang ang school nila at kakaunti ang upperclassmen, sila ang ginagawang laruan ng grupo. At yung malagurila na si Tae-ik ay isa sa mga captain nila. Sabi ni Ginger, lumayo na lang sila hanggat maaari dahil kahit sino ay pinapatulan ng grupong yon. Sa classroom ni Kang, ginising ng kaibigang si Yo Jinju ang babaeng si Hong. Nag-aalala si Jinju sa mga pasa sa mukha ni Hong dahil sa boxing. Nanay ba kita? Sagot ni Hong. Naputol ang usapan nila nang pumasok si Kang. Pinansin ni Jinju si Kang dahil bukas ang zipper nito, kaya agad itong inayos ni Kang. Bago umalis si Jinju, sinita siya ni Hong dahil amoy sigarilyo ito. Stop hanging out with those guys, bilin niya. Binalik lang ni Jinju ang hirit niya. Nanay ba kita? Ititigil ko to kung ititigil mo ang boxing. Napangiti si Hong habang pinapanood si Kang na nahihirap ang isara ang zipper niya. Samantala, sa gitna ng Atlantic Ocean, may napansin ang isang mangingisda sa tubig. Isang bagay na palaki ng palaki habang lumilitaw sa ibabaw. 5 minuto bago ang insidente,
Tinanong ng kapitan ng barko ang kaisa-isa niyang tauhan kung bakit may dala itong manika ng penguin. Paliwanag ng tauhan, birthday ng anak niyang si Ruby, at dahil mura lang ito sa port, binili na niya. Biro ng kapitan, bakit hindi manika ng prinsesa ang binili niya para sa kanyang princess? Sagot ng tauhan, pangarap kasi ng bata na makapunta sa Antarctica at makakita ng mga penguin, kaya siguradong matutuwa ito. Uuwi agad ang tauhan pagkatapos ng lunch. Takot siyang makalimutan ng anak ang guwapo niyang muka dahil halos sa barko na siya nakatira. Nagtawanan ang dalawa habang pinag-uusapan kung paano nakabilis lumaki ang mga bata. Sinabihan ng kapitan ang tauhan na ipasok na ang manika sa loob para hindi bumaho kapag nabasa. Eksaktong pagpasok ng tauhan para asikasuhin ang controls ng barko, may narinig na mahinang splash sa tubig. Isang dambuhalang asul na kamay ang biglang sumulpot at pinirat ang kapitan ng walang babala. Paglabas ng tauhan para tignan ang nangyari, isang mukhang isdang inhuman ang nakatuntong na sa barko. Samantala sa Soyon High, ipinapaliwanag ni Park Chang-sik, ang math teacher, na mas dumadalas na ang pagpapakita ng mga inhuman. Iginiit niya na pangatlo na ito sa loob ng maikling panahon, kaya naman abot langit ang takot ng publiko. Gumuhit pa siya ng inhuman image nito at sinabing sa kasamaang palad, nabubuhay sila sa panahong may mga ganitong delikadong nilalang. Napansin niyang tuwang-tuwa ang mga estudyante dahil walang lesson sa math, pero seryoso siya sa kanyang paliwanag. Ang inhuman ay hindi tao, wika niya. Meron silang lakas na kayang magwasak ng truck o tangke sa isang tama lang at bilis na umaabot ng 200 kilometro bawat oras. Mga halimaw silang nambibiktima ng tao. Ayon sa United Nations, sa nakalipas na 5 taon, mayroon ng 37 kaso nito at 517 ang namatay sa buong mundo. Sa Korea, 7 na ang insidente sa port kahapon. Sa 7 insidenteng ito, sa huling 5 ay laging sumusulpot ang Whitecap Superhuman para tapusin ang laban. Sa Mokpo, Samchuk, Tean, Oryudong at Incheon Port. Kasabay ng paglitaw ng mga halimaw ay ang paglitaw din ng misteryosong hero na ito, na ayon sa mga eksperto ay kasing misteryoso rin ng mga inhuman. Pero bago pa si Whitecap, may 2 ng malalaking insidente. Una ay ang Pohang Incident noong 2015 kung saan 15 ang namatay at doon nakita ang bangkay ng isang inhuman na mukhang pinatay ng kung sino. Ang pangalawa ay ang trahedya sa Gangnung noong 2016 kung saan 75 ang nasawi. Dito unang nakilala si Heptahorn, ang kauna-unahang inhuman na hindi natalo. May 7 itong sungay sa katawan. Ayon sa mga nakaligtas, nung mamatay na ang lahat, isang malaking lalaki na may mahabang buhok ang biglang lumitaw at nakipagbakbakan kay Heptahorn. Pagkatapos niyon, pareho silang naglaho. Naniniwala ang mga eksperto na napatay ni Heptahorn ang lalaki, pero sugatan din ng halimaw kaya ito nagtatago ngayon. Dahil dito, nabuo ang ISSTF o Inhuman Subjugation Special Task Force. Pero ang malaking tanong, sino ang lalaking humarap kay Heptahorn? Patay na ba siya? At saan ba talaga nanggagaling ang mga inhuman? Napansin ni Chang-sik na halos walang nakikinig kaya hinampas niya ang mesa. Hindi dahil nagtuturo ako ay may karapatan na kayong matulog, sermon niya. Bilang guro at magulang, pakiusap niya na magkaroon ang mga bata ng pakialam sa nangyayari sa lipunan at huwag puro laro lang ang inaatupag. Nadala naman si Hong sa mga sinabi ng guro. Pagkalabas ng classroom, tumawag si Chang-sik sa kanyang asawa. Papunta na raw siya sa sementeryo dahil anibersaryo ng pagkamatay ng kanilang anak. Pagkababa ng telepono, tiningnan niya ang litrato ng yumaong anak sa kanyang dashboard. Kailangan niyang makapunta roon para ipagdasal na sana ay walang makaharap na kahit anong halimaw ang kanyang anak doon sa langit.